Sa video na to guys, nag-testing naman kami na magbitag ng bayawak. Wow. Huli. Bali, ang makakasama ko nga pala ngayong araw ay itong ating isang tropa. Pero ang totoo niyan ay ayaw talaga namin tong gawin. Kasi alam naman natin na mahigpit talagang pinagbabawal ang panguhuli ng ganito. May 4 na pirasong bayawak kasi dito na sobrang agresibo. Halos araw-araw ay inaatake nila yung mga manok. Kaya ang concern ng mga tao dito ay kung pwede daw hulihin. At ang naisip namin gawin ay bitaga na lang to. Pero ang purpose ng pagbibitag natin ay hindi para gawin silang ulam. Sa oras na makahuli tayo, ililipat natin sila sa mas malayong lugar. Yun lang kasi yung tanging paraan para masolusyonan na to. Pero bago kami gumawa ng bitag ay napadaan muna kami sa isang puno ng mangga. May nakita kaming mga hinog kaya inakyat nung kasama ko. At nung ginalaw niya yung sangay, nahulog nga itong isang piraso. Kung makikita nyo nga guys, idilaw na to at sobrang lambot. Kaya pagkakuha namin ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Medyo malayo-layo pa kasi yung babagtasin naming daan. Sumuot na lang kami dito kung saan hindi masyadong masukal. Ang bala kasi namin ay maglalagay kami ng bitag ay dun sa malapit sa ilog. Sa baba kasi netong ilang mga bahayan ay ilog na. Kaya yun din ang isang dahilan kung bakit maraming umaahong bayawak dito. Kasi kung pansin nyo, napakagubat neto at maraming puno. Masyado na din kasing mabaho yung pamain namin kaya hindi na pwedeng sa malapit. Sabi ng mga taga dito, yung bahay daw ng mga bayawak ay nasa gilid ng ilog. Kapag nakikita daw kasi nila ay doon pumupunta. Nung nagdaang tag-init kasi guys, inawala ng tubig yung ilog dito. At yung mga isda ay kasabay na ring naubos. Nang dahil doon ay ginawa na tong hunting ground ng mga bayawak. At nung tuluyan ng mawala yung mga isda ay wala na din silang makain. Hanggang sa makaabot na sila sa may mga bahayan. At ang mga target naman nila yung mga alagang manok. Di naman agad nila ma-actionan kaya kami na lang yung gagawa. Kesa naman lumalapat kung ano pa yung mangyari. Bali dito kami nakahanap ng pwesto guys sa pinakang gilid ng ilog. Tinabasan lang namin to ng konti para makapagkabit kami ng maayos. Yung gagawin naman naming bita guys ay napakasimple lang. Gagamitan lang namin to ng kawayan para mas madali. May dala na din naman kami kaya yung pinakambawig lang yung kailangan namin. Tapos mga ilang pirasong kahoy na gagawin naming tibay. Sa pwesto na to ay andito na rin yung pinakambahay nila. Kaya sa ganitong sitwasyon ay mas malaki talaga yung aming tsansa. At nung kompleto na lahat ng gamit namin ay sinukatan na to. Bali maliit na bawig nga lang pala yung gagamitin namin. Para naman hindi masyadong masaktan yung mga bayawak. Ayon din sa bali-balita ko ay napakalalaki na nga daw nun. Wala kasi talagang nanguhuli ng ganitong hayop dito sa lugar namin. Kaya napakalaya nilang naninirahan sa kagubatan na to. Pero kapag ganito nakakapirhisyon ay kailangan talagang gumawa ng paraan. At bitag lang talaga yung makakahuli sa kanila. Sa puntong ito ay tinalian na namin yung pinakambawi. Tapos yung daladala namin pamain ay nilagay na rin namin sa loob. Dahil nga 2 araw na to kaya napakabaho na. Wow. Pero kapag ganitong mas mabaho ang pamain ay mas lalong mabisa. Kaya hindi na natin kailangan maghintay ng ilang araw bago to pandawin. Malakas kasi ang pangamoy ng mga bayawak kapag ganito. Pero yung mga pamain namin ay mga lamang loob ng manok. Tsaka hindi rin naman nila tumahakain kasi nasa pinakang loob. Huli. Huli pare, huli. Tinesting muna namin to kung makakahuli ba talaga. Saka namin to kinabit ng tuluyan. Tapos nilagyan namin to ng takip na mga dahon para makasigurado tayo na dito talaga dadaan yung mga bayawak sa may pinakang silo. Mabilis lang namin to naikabit kaya natapos din kami agad. At eto na yung final na itsura niya. Baka mamayang hapon or bukas na umaga pwede na tong pandawin. Di naman to pwedeng bantayan kaya umuwi muna kami sa bahay. Bali update na lang namin kayo guys kapag nakahuli na. Bye-bye! 2 fingers sa akin!